Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Minamahal, palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Bernard. Minamahal, sa oras na ito, samahan po ninyo akong manalangin. Sama-sama tayong mag-pray. Dalangin ng mahal na Panginoon ang kanyang mga banal at mapagpalang salita. Dakil at mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa kabutihan na ginawa mo sa aming mga buhay. Salamat sa kalakasan, sa kalusugan ng aming pisikal na katawan. Salamat sa pag-iingat mo sa amin araw-araw, sa iyong patuloy na pag-provide ng aming mga pangailangan. Salamat sa iyong napakatamis na presensya na aming nadarama, mahal na Panginoon. Ito po'y patunay na kasama ka namin. Sa mga oras nito, narito po kami sa pakikinig ng mga banal mong salita. Buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming pangunawa. Maging iyong bang lingkod, tunay na saganang akin, wala pa ako magagawa. Anoint thy words, Lord. Put thy words in my mouth. Leading prayer for beloved honorable pastor in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway at ginagapos lahat ng demonyong hadlang sa aming pakikinig, demonyong pag-alinlangan, gawat na lang ng kaaway. Cast out right now and by the power of darkness in the mighty name of Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Everybody say amen! Minamahal, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, luwalhatiin. Hallelujah, ang dakilat banal na pangalan, mapagpalang pangalan ng ating mahal na Panginoong si Kristo. At bago pong lahat, minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, the interim prophet of our loving God, the man of God. And we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, whole blessed Almeda family, sa mga anak, apot manugang ng mahal na pastor. Tayo pinagpupurit, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon ng Diyos ay patuloy na nagtatalaga ng mga tao na kanyang gagamitin upang may taguyod ang kanyang banal na gawain, mga minamahal, hanggang sa kanyang banal na pagdating. At ganun din naman, mga minamahal, magandang hapon na po sa lahat ng mga katuwang sa gawain ng Diyos. Mag-awit, mga manunugtong, sa lahat ng ating beloved musician, sa lahat ng ating mga kapatiran na narito, mga minamahal, baguhan man at mga datihan, magandang hapon na po sa inyo pong lahat. Salamat sa mahal na Panginoon sa kanyang pag-iingat mula po sa inyong mga sariling tahanan. Payapat ligtas po kayong nakarating sa lugar na ito, minamahal, upang sama-sama tayong magpasalamat sa ating mabait na Diyos. Amen. Magpuri sa ating mabait na Diyos. Salamat sa proteksyon ng mahal na Panginoon sa dugtong na buhay, ibayong kalakasan, maging sa kagalakan at kapayapaan, mga minamahal na nanggagaling sa mahal na Panginoon, tunay ng paglilingkod sa Diyos ay wala pong kalugian. Amen? Pawang biyaya, mga minamahal, in serving the Lord, there's nothing to lose but everything to gain. Pawang biyaya at pagpapalang mararanasan natin kapag patuloy tayo at tapat na maglingkod sa ating mahal na Panginoong si Kristo. Luwalhatiin ang kanyang dakilat banal na pangalan, mga minamahal, sa lahat din po ng ating mga webcast viewers around the globe na patuloy pong umaantabay, sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. At salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na patuloy pong ginagamit ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ang banal na gawain niya dito sa dako ng Zamboanga. At tayo po, mga minamahal, ay kinakasangkapan ng Panginoon para sa kaligtasan ng iba. At sa oras dito, minamahal, ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia. Lalo tigit sa lahat, ihanda natin ang ating mga sarili sa pakikinig na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Buksan natin ang ating puso, ang ating pangunawa, at ipanalangin natin na mga minamahal, ipaunawa sa atin ng Panginoon ng lubusan ang kanyang mga banal at ang kanyang dakilang salita. And let's talk about the topic, the beauty in His presence. The beauty in His presence. Yung kagandahan, mga minamahal, sa kanyang presensya. Everybody shout, praise the Lord. At bilang anak ng ating mahal na Panginoon, wala po tayong ibang inaasam kundi
palaging mapuspos ng presensya ng mahal na Panginoon. Ang ating inaasam ay palaging makadama ng presensya ng mahal na Panginoon, sapagkat mga minamahal ang presensya ng Diyos, ito ang nagpapatunay ng ating mga kasalanan ay pinatawad ng Diyos. Amen? Ang presensya ng Panginoon, ito ang nagpapatunay na tayo po yung mga anak ng Diyos. Ang presensya ng Panginoon, ito po ang nagpapatunay na tayo po yung mga tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaraming churches sa ating panahon ngayon, napakaraming fellowship. They worship the Lord kung papaanong sinasamba natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Meron po silang mga worship song. Sila po ay nagkakandak, mga minamahal ko, ng iba't ibang paraan ng pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Ngunit minamahal, hindi po nila maramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. At kapag ang panambahan ay walang pagkilos ng presensya ng Panginoon, ang pagsambang yan ay patay at hindi kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Ngunit dito, sa gawain ng ating mahal na Panginoon, sa pangungunang pananalangin ng ating kagalang-galang na pastor, sa tuwing tayo po yung nagdadaos ng banal na gawain, every Wednesday, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Every Friday, nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. Every Sunday, every time, mga minamahal, na tayo po'y mayroong banal na pagkakatipon, mga minamahal, bumababa ang presensya ng mahal na Panginoon, at sa ating pagkakatipon, kumikilos ang mapagpalang Diyos, mga minamahal, sa ating kalagitnaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ito'y patunay ng ating pagsamba ay kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Ang ating pagsamba ay nagiging katanggap-tanggap sa Diyos. Amen? Ang ating pagsamba ay buhay na buhay dahil sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po'y nagsisimula sa ating pagkakatipon. That's why fellowship are very essential. That's why fellowship are very important. Mga minamahal, napakahalaga ng ating pong mga minamahal pakikiisa. Napakahalaga ng ating pagsasama-sama. Napakahalaga ng ating pagkakatipon-tipon, mga minamahal. Amen? Bakit po, mga minamahal? Nabubuo ang katawan ni Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Christ is the head of the church. Amen? Amen? And the church is the body of Christ, and we are the particular member of the church. Si Kristo ang ulo ng iglesia, at ang iglesia ay katawan ni Kristo. At ang katawan ni Kristo ng ating mahal na Panginoon ay nabubuklod, amen, sa panahon ng ating banal na pagkakatipon. Kapag tayo po ay nandoon sa ating mga tahanan, ang tawag sa atin ay templo. Ngunit kapag tayo po ay narito sa araw ng pagkakatipon, ang tawag sa atin ay iglesia, the church of the living God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang mahal na Panginoon ay nalulugod sa tuwing ang kanyang iglesia ay naiipon. Sa tuwing ang iglesia ng Diyos ay nabubuklod, ang mahal na Panginoon ay nalulugod. Ang sabi rito, mga minamahal, fellowship is rooted in the unity of the believers. Amen? Yung fellowship daw po, mga minamahal, ay nagiging rooted, nagiging concrete, nagiging credible po, mga minamahal, matibay. Amen? Once, mga minamahal, the unity of the believers, kapag naandyan yung pagkakaisa, malakas na palakpak, mga minamahal, para sa ating pinakamamahal na Panginoon, pag-iisang laman ng puso natin, iisang layunin natin, iisa ang hangarin natin, ang sumamba, ang magpuri, ang itaas at luwalhatiin ang dakilat banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang iglesia ay pinagtitibay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, it is essential for spiritual growth when we come in fellowship. Amen? Regarding po our spiritual growth, amen? Amen. Sapagkat desire natin yung spiritual growth. Desire natin na lumago tayo sa paglilingkod sa Diyos. Say amen. Ang lahat na gustong lumago, magsabi ng praise the Lord. It is the desires of our heart. Amen. Mga minamahal, ang lumago sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sino ba ang bata na gustong manatiling bata siya? Wala po. Ang gusto niya lumago, mga minamahal, lumaki, tumanda, mga minamahal. Amen? Ganon din naman po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. It is very essential, mga minamahal, for spiritual growth when we come in fellowship.
Amen? Yung benefits na ating nakukuha every time na tayo po'y nagkakatipon, every time na tayo po'y binubuklod ng Panginoon, every time na tayo po'y nagsasama-sama sa pagpupuri at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, yung benepisyo na ating nakikita o natatanggap, lumalago tayong espiritual sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Malaki po ang naitutulong ng ating fellowship. Malaki po ang naitutulong ng ating pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Say amen. Malaki po ang naitutulong kapag tayo po ay nagkakatipon, sama-samang nagpupuri at sumasamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. When we come in fellowship, sabi rito, we reflect the unity in between the Creator and the creation to our loving God and to His worshiper, mga minamahal. Naandyan po yung mga minamahal reflection ng union in between Creator and His creation. Union in between God and through His worshiper. Mga minamahal, nagre-reflect, sabi ng Biblia, when we come in fellowship, we reflect the unity. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung pagkakaisa ng manlilikha sa kanyang mga lilikha, yung pagkakaisa ng Diyos at sa kanya pong mga mananamba. Sino ang mga lilikha? Tayo. Sino ang mananamba? Tayo po, mga minamahal. When we come in fellowship, amen. That's why fellowship are very important. Amen? Fellowship are very essential. Kaya tayo po'y dumadalo sa tuwing tayo po ay mayroong pagkakatipon, mga minamahal, dahil through fellowship, naandyan po, mga minamahal, nagre-reflect yung unity in between creation, in between Creator through His creation, in between God, mga minamahal, through His worshiper. Naandyan po yung mga minamahal, nais nating paglapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, lalapit tayo sa Kanya. Amen? Ang gusto naman natin ay maging malapit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po yung napaka-importanting pakikipagrelasyon sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, na tayo po'y maging malapit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Yung pakiramdam na hindi natin kayang mabuhay kung walang presensya ng Diyos. Yung pakiramdam na hindi tayo magiging masaya kung walang presensya ng Diyos. Yung mga minamahal, pakiramdam na hindi tayo makukontento. Amen? Hindi tayo magiging masaya. Hindi natin mararamdaman ang kapayapaan kung tayo po'y malayo sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kapag maunawaan mo ang kagandahan ng kanyang presensya, maunawaan mo ang kagandahan ng kanyang banal na presensya, mga minamahal, mananatili kang malapit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hahanap-hanapin mo ang pagkilos ng kanyang banal na pag-ibig. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. From the book of Hebrews chapter 10 verse 25, unang talata. Let's open our Bible at basahin po natin, mga minamahal, ang talatang ito. Aklat ng Hebreo, ang kabanatay 10, ang talatay 25. Praise the Lord. From the book of Hebrews chapter 10 verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye see the day approaching. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, kabanata ay 10 at ang talata ay 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po ay reminder ng mahal na Panginoon. Hindi lamang po sa aming mga manggagawa, hindi lamang po sa ating mga mag-aawit, kundi sa ating lahat na mananampalataya. Amen. Not forsaking the assembling of ourselves. Amen. Sabi ng Biblia, huwag nating pababayaan yung pagkakatipon ng mga banal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay salita ng ating mahal na Panginoon at pinagtibay ng Diyos upang ganapin ng mga mananampalataya. At ang sabi ng banal na Biblia sa aklat ng Hebreo, ang kabanatay 10, ang talatay 25, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon gaya ng pag-uugali ng iba. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat marami tayong mga kapwa mananampalataya na sadyang hindi ganon kalalim ang halaga para sa kanila ng pagkakatipon. Amen? Kaya't
Okay lang na lumiban kahit araw ng linggo. Okay lang unahin ang negosyo kahit araw ng linggo. Okay lang na unahin ang hanap buhay, unahin ang trabaho, unahin ang outing, unahin ang loved ones kaysa sa araw ng linggo. Bakit po, mga minamahal, hindi nila nalalaman kung gaano kahalaga, mga minamahal, ang pagsamba, lalong-lalo na sa araw ng linggo. At kung mahalaga ang panambahan sa araw ng linggo, mahalaga din ang panambahan tuwing araw po ng Biyernes at tuwing araw po ng Miyerkules. Bakit po, mga minamahal, iisa ang Diyos na nagpapala sa ating lahat. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon, gaya ng pag-uugali ng iba. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, bagkus, mga minamahal, tayo po ay mga aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Regarding sa pagdating ng ating mahal na Panginoon, yung period of time, mga minamahal, na ating inihintay sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon is unexpected, unpredictable. Yung araw ng pagdating ng mahal na Panginoon, walang tamang petsa, walang tamang araw, walang tamang buwan, walang tamang taon. Mga minamahal, hindi recorded sa Bible kung anong oras darating ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit punong-puno ng katapatan ng pangako ng mahal na Panginoon, siya'y darating at tayo'y kanyang kukunin sapagkat kung nasaan siya ay naandoon din naman tayo. Amen? Naandun din naman tayo, mga minamahal. Pero wala pong insaktong araw at oras ng araw ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? That is unpredictable. Wala pong tiyak na araw, walang tiyak na panahon. Amen? Pero sa magitan po ng mga pangyayari sa ating kinaharap, nararamdaman natin, mga minamahal, yung short period. Amen? Mga minamahal, maikli na lang ang panahon na darating na ang ating dakilang tagapagligtas. At ang sabi ng Biblia, mapalad yung alipin na madatnan ng kanyang Panginoon na sa araw ng kanyang banal at dakilang pagdating, mga minamahal, tayo po ay may taglay na malinis na puso at kaaya-aya sa kanyang banal na paningin. Kaya't mga minamahal, pinapaalalahanan tayo na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon dahil papaano na lang kung dumating ang mahal na Panginoon ng araw ng rapture. Diba? Everybody shout, praise the Lord. Paano kung dumating ang mahal na Panginoon sa araw ng pagkakatipon? Paano kung dumating ang mahal na Panginoon sa araw ng Miyerkules? Paano kung dumating ang Panginoon sa araw ng Biyernes, overnight prayer? Paano kung dumating ang mahal na Panginoon araw ng linggo at wala ka dito loob sa sambahan, mga minamahal? Amen? Pinabayaan mo ang araw ng pagkakatipon. Maliban na lamang siguro, minamahal, kung meron tayong mabigat na reason, kaya hindi tayo nakadalo, yung valid reason, kaya hindi tayo naka-attend sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Pwede sigurong maging katanggap-tanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero kung wala naman tayong mabigat na reason at hindi tayo dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, unacceptable, mga minamahal, yung reasons natin, ay maaring, mga minamahal, hindi kalugdan ng mahal na Panginoon yung araw na yon. Yet make it sure, everybody shout, praise the Lord. Isang bagay lang ang ating tiyakin na sana sa pagdating ng mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, tayo po ay nasa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, fellowship makes us strength and established. Amen? Make us, mga minamahal, stronger and established. Amen? Yung fellowship, ito po'y nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga minamahal, sa paglilingkod. Amen? Nagiging rooted tayo, nagiging established tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon through fellowship. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa magitan ng ating pagdalo, lalong lumalalim ang ating pag-ibig sa Diyos. Sa magitan ng ating pag-attend sa ating mga fellowship, lalong nangungugat tayo sa pananampalataya, tumatatag tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagdating ng iba't ibang uri ng mga pagsubok, patuloy nating napaglalabanan ito at patuloy din tayong nakapagbibigay luwalhati at papuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Fellowship provides encouragement. Amen? Yung fellowship sa paglilingkod, it provides encouragement.
Tayo po ay nai-encourage, kahit tayo po ay nangihina, nalulupaypay, nalulumo tayo, pero dumadalo tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, habang patuloy tayong nagpupuri, habang patuloy tayong sumasamba, mga minamahal, even though na we are so discouraged na po, mga minamahal, pero nararamdaman natin yung encouragement through fellowship. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Every time nakakarinig tayo ng makalangit na mga awitin, mga buhay na mga patutuo ng ating mga kapatiran kung paano kumikilos ang mahal na Panginoon sa kanilang mga buhay. Every time na nararamdaman natin ang presensya ng Diyos, nakakarinig tayo ng mga preaching, mga minamahal, na nahihipo ang ating mga puso, nararamdaman natin yung panibagong kalakasan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pangatlo, fellowship reminds us that we are not alone. Amen. Fellowship reminds us that we are not alone. Yung fellowship, nagpapaalala ito sa atin na hindi tayo nag-iisa. Amen? Sa mga pinipersecute, mga minamahal, sa mga rinireject ng maraming mga tao, sa dumadanas ng mga pagsubok, we are not alone. Lahat po tayo ay dumadanas ng pagsubok, ngunit lahat din tayo ay naghihintay sa banal na pangako ng mahal na Panginoon, sa bagong langit at bagong lupa, ang bagong Jerusalem. Sabi ng Biblia, ikaw at ako ay doon mananahan magpakailan-kailan paman, at doon sa bagong lupa at bagong langit na ipinangako ng mahal na Panginoon, mararanasan natin yung walang katapusang kapayapaan at kagalakan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Pang-apat, fellowship preserve our intimacy to God. Amen? Through our fellowship, napipreserve yung ating intimacy. What is word intimacy? That is word closeness, nearness sa ating mahal na Panginoon. Word na intimacy, yung ating pagiging malapit sa presensya ng mahal na Panginoon, malapit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, it preserved through fellowship. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen? Totoo po ito. Kapag hindi ka na dumadalo, hindi ka na nagfe-fellowship, amen? Amen? Abala ka na sa negosyo, trabaho, nakalimutan mo nang dumalo, mga minamahal, yung intimacy mo sa mahal na Panginoon napuputol. Yung intimacy mo, yung nearness mo, yung closeness mo sa Panginoon, unti-unting lumalamig, unti-unti kang lumalayo. Pero kahit nanlalamig ka, pero dumadalo ka pa rin sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, na mamalayan mo, yung panlalamig mo ay pinapalitan ng kagalakan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. So totoo, mga minamahal, fellowship, preserve our intimacy to God. Yung una, fellowship reminds us that we are not alone. Hindi tayo nag-iisa. Ang pangalawa, ang pang-apat rather, fellowship preserve our intimacy to God. Amen? Yung closeness natin ng Panginoon, pinipreserve through our fellowship. Amen? Hindi tayo basta-basta nawawalay, hindi tayo basta-basta nalalayo sa ating mahal na Panginoon. Hanggat patuloy tayong naglilingkod, na andyan ang pagkilos ng presensya ng mahal na Panginoon, na tayo po ay pinapaalalahanan na kailangan nating magpakainit, kailangan natin maging maningas sa paglilingkod upang ang gantimpala na langit na siyang ating inaasam ay buong buo na ating matanggap. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Panglima, fellowship help us grow spiritually matured. Amen? Yung fellowship, tinutulungan tayo na lumago. Amen. At ang sabi ng Biblia, and to be spiritually matured sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na-experience natin na dati-dati mangmang tayo, dati-dati wala tayong alam, dati-dati mga inosente tayo, mga ignorante tayo sa salita ng mahal na Panginoon. Pero later on, by and by, after few months, after few years, sa ating paglilingkod, Miyerkules, Biyernes, Linggo, dumadalo tayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. A lot experience, mga minamahal, happen in our lives. And then, mga minamahal, sa dami ng karanasan na nangyayari sa ating buhay, habang tayo po ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, lumalago tayo spiritually. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Amen? Mga bagay na hindi natin alam noon, ngayon alam na natin. Amen? Mga bagay na hindi natin nauunawaan noon, ngayon nauunawaan na natin. Mga bagay na hindi natin nariririt, mga bagay na hindi natin naarok noon, hirap tayong intindihin, hirap tayong unawain. Ngunit habang tayo po'y tumatagal sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, pinapalalim at pinapalawak ng Panginoon ang ating karunungang espiritual. Nauunawaan na natin, mga minamahal, na ang pagsubok pala ay pinapahintulutan ng mahal na Panginoon upang hindi tayo pahirapan. Dati-dati ang akala natin kapag tayo po ay may trials, iniisip natin galit sa atin ng Diyos.
Dati-rati nung baguhan pa lang tayo, kapag may matinding pagsubok, iniisip natin na baka pinaparusahan tayo ng mahal na Panginoon. Pero sa tagal ng panahon ng ating paglilingkod, naunawaan na natin na ang layunin pala ng pagsubok, bakit pinapahintulutan ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, upang ayusin ang ating buhay. Dahil ang pinakamatibay na paraan at pinakamadaling paraan ng Panginoon upang ayusin ang buhay ng bawat isa sa atin, walang iba kundi ang pagsubok na ating nararanasan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Marami sa atin ang lumago dahil sa pagsubok. Marami sa atin ang naging matibay dahil sa pagsubok. Marami sa atin ang tumatag dahil sa pagsubok. Marami sa atin ang lumago dahil sa pagsubok. Amen? Marami sa atin, mga minamalang pinagpala dahil sa pagsubok. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang purpose pala ng mahal na Panginoon ay hindi upang tayo po ay parusahan. Ang layunin pala ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, kung bakit pinapahintulutan niyang pagsubok upang ayusin ang ating mga buhay. Yun po ang pinakamabisang paraan na ginagawa ng Panginoon upang i-repair ang buhay natin, retokehin ang buhay natin, ayusin ang mga buhay ng bawat isa sa atin. Ang sabi rito, mga minamahal, the objective of fellowship is to glorify God. Number one objective, bakit may fellowship? Everybody shout, praise the Lord. Is to glorify God, to magnify God. Amen? To exalt His name. That is one objective. Bakit may fellowship? Is to glorify God. Kaya narito ka, amen. Narito tayo, everybody shout, praise the Lord. Not because of attendance. Narito tayo hindi para magpadagdag ng dami. Amen? Amen. Narito tayo, mga minamahal, hindi para sa business. Narito tayo hindi para sa anumang mga material na mga bagay. The first and only reason why you and I, mga minamahal, here inside the church, the first reason, mga minamahal, is to glorify God. Yan palagi ang itanim natin sa ating isip. Yan palagi ang itanim natin sa ating puso. Sabado pa lang, mga minamahal, ng gabi, naghahanda na tayo na, Lord, bukas araw ng linggo. Ito'y araw mo, Panginoon. Ako'y dadalo sa iyong gawain. Maghahanda ako ng maaga upang araw ng bukas ako'y dadalo sa iyong gawain. Pupurihin kita ng buong galak. Pupurihin kita, mahal na Panginoon, ng buong puso, na sa aming pagkakatipon, pangalan mo lamang ang aming itataas. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Only His name be glorified. In the midst, amen, in the midst of fellowship, in the midst of assembly, only the name of Jesus be glorified. Hindi po ang pangalan ng mahal na pastor ang ating linuluwalhati dito, kundi ang pangalan ng mahal na Panginoon. Hindi po ang pangalan ng preacher ang ating linuluwalhati dito, kundi ang pangalan ng mahal na Panginoon. Naalala ko po, mga minamahal, noong ko po'y binata pa, naka-attend ako sa dako ng Amoranto Stadium. Meron pong isang announcer ng pangalan ay Manolo Pabis. Baguhan pa lamang po siya at siya'y nabibless sa gawain ng mahal na Panginoon. Siya po'y pinahintulutang magpatotoo sa pulpito at alam po ninyo, every time na kanyang patotoo, ang kanyang sinasabi is praise Almeda. Imbis praise the Lord, praise Almeda. Ilang beses niyang minention na nga minamahal na purihin si Pastor Almeda. Nagalit ang mahal na Panginoon. Nagalit ang Diyos. Alam po ninyo, yung araw na yan ay napaka-liwanag ng kalangitan. Kitang-kita ang mga bituin. Ngunit nung time na nagpatotoo na yung kapatid natin na yon, ng pangalan ng mas mahal na pastor ang pinupuri, hindi na luwalhatit na lugod ang mahal na Panginoon. Biglang umitim ang buong sangkalangitan, mga minamahal. Bumuhos ang malakas na ulan. Doon sa dako ng Marikina Stadium, bumaha, lumampas ng tuhod ang tubig, mga minamahal. Hindi mapigilan ang pagtaas ng tubig. Ang mahal na pastor alam na ng dahilan. Tumayo ang propeta ng Diyos, mga minamahal, at nanalangin. Sabi ng mahal na pastor, lahat tayo magsisi. Di katiting na kapurihan ay hindi ko pwedeng angkinin, pagkat ang kapurihan at kaluwalhatian ay natatanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Nanalangin ng buong congregation, lahat kami nagsisi, itinaas ang pangalan ng mahal na Panginoon. Karakadaka yung ulan, mga minamalay, tumigil, at ilang minuto lang yung baha ay humupa, mga minamal, yung pagtaas ng tubig ay humupa. Amen? Everybody shout, praise the Lord.
So tayo po'y natututong magpuri. Ang sabi rito, the objective of fellowship, why we are here, bakit may gathering tayo, bakit may assembly tayo, bakit may fellowship tayo, mga minamahal, our first objective, mga minamahal, is to glorify God. Amen. Hindi ka narito para mamasyal. Hindi ka narito para maging tagapanood lang. Hindi ka narito para umupo lang. Nandito ka para purihin ang Diyos na may-ari ng iyong buhay. Narito ka para luwalhatin ang Diyos na nagpapala sa iyo. Narito ka para sambahin ang Diyos, mga minamahal ko na nag-iingat sa iyo saan ka man pumaroon. Narito ka, mga minamahal, para sambahin ang Diyos, ang nag-iisang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos na siyang ating dakilang tagapagligtas. Amen? Kapag yan ang laman ng isip at puso mo, marirevive ka. Amen? Dahil yung objective ng worship, mga minamahal, ay yung na-apply sa buhay mo. Hindi ka narito para mangaral lang. Hindi ka narito para umawit lang. Hindi ka narito para tumugtog lang. Hindi ka para narito para dumalo lang. You are here to glorify God, mga minamahal. Amen? Iukit natin sa ating mga puso, ikintal natin sa ating mga puso, itali natin sa ating mga liigang salita ng mahal na Panginoon, na tayo po ay narito every time na tayo po ay nagkakatipon, is to glorify God, to honor God, to magnify the Lord of Lords and King of Kings. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang pinakapangunahing reason. Kaya't kahit bata ka lang, kapag naunawaan mo yung objective ng worship, amen, amen, makita mo yung ibang outreach, mga children's choir, grabing puspusan, mga minamahal. Amen? Napupuspos kahit mga bata pa lang. Everybody shout, praise the Lord. Ang ganda ng awitin, mga minamahal, imposibleng hindi ka mabless, imposibleng hindi ka, bata pa lang, mga children's choir, magkakapuspusan, matutumba, mga minamahal, sa grabing pagpupurit, pagpapasalamat, sapagkat ipinapaunawa natin sa mga bata na even though, mga minamahal, na hindi pa po enough, mga minamahal, hindi pa po matured ang kanilang gulang, mga minamahal, dapat nilang maunawaan, sila'y narito para purihin ang mapagpalang Diyos, para sambahin ang mapagpalang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. From the book of Psalms chapter 133 verse 1 after verse 3. Ang sabi rito, mga minamahal, the book of Psalms 133 reminds all the believers that unity is a gift from God. In this way, all Christians should be motivated on serving God. Mga minamahal, yung Psalms 133, ito po'y nagpapaalala sa lahat ng mga mananampalataya ng pagkakaisa ay regalo galing sa Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Unity is the gift from God. Yung pagkakaisa natin sa pagpupuri, yung pagkakaisa natin sa pagsamba, yung pagkakaisa natin sa pagluluwalhati, sa kabanal-banalang pangalan ng mahal na Panginoon, it is the gift, a gift from God. Yan po'y regalo galing sa mahal na Panginoon, mga minamahal. God, in that way, all Christians should be motivated on serving the Lord. Amen. Amen. Through His presence, sa magitan po ng anointing, sa magitan po ng paghipo ng mahal na Panginoon, lahat tayong mga mananamba, namomotivate tayo, mga minamahal, na kailangan nating purihin, kailangan nating pasalamatan, kailangan nating sambahin, kailangan nating itaas at luwalhatiin ang dakilat banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. As long as we live, habang tayo po'y nabubuhay, habang tayo po'y may lakas, hindi tayo hihinto. Amen. Hindi tayo hihinto na purihin ang mahal ng Panginoon. Hindi tayo hihinto na umawit sa mahal ng Panginoon, sapagkat ito po ang ating buong katungkulan at tanging magagawa natin para, mga minamahal, magbigay ganti sa kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Basahin natin Psalms chapter 133 verse 1 after verse 3. Praise the Lord. Of the book of Psalms chapter 133 verse 1 up to 3. Behold, how good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that run down upon the beard, even Aaron's beard that went down to the skirts of his garments, as the dew of Hermon, and as the dew descendant upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded that blessings, even life forevermore. Amen.
Amen. Dito po sa aklat ng mga awit kabanata ay 133 at ang talata ay 1 hanggang 3. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahan magkakasama sa pagkakaisa. Parang mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas, sa makatuwid bagay sa balbas ni Aaron na tumulo sa laylayan ng kanyang mga suot. Gaya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala, sa makatuwid bagay ang buhay na magpakailan paman. Amen. Palakpakan pa natin ang mahal na Panginoon. Palakas na palakpak para sa salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng verse 1, Behold, how good and how and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Amen. Grabe po yung kagalakan ng Panginoon. Umaapaw ang kagalakan ng mahal na Panginoon once na ang kanyang mga anak ay nagkakaisa. Amen? Nalulugod, tuwang-tuwa ang mahal na Panginoon. Kapag ang iglesia ay walang pagkabahagi, tuwang-tuwa ang mahal na Panginoon. Kapag ang iglesia ay walang pagkakampi-kampi, tuwang-tuwa ang mahal na Panginoon. Kapag ang iglesia ay nagkakaisa, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano man ang ating mga plano, ano man ang ating mga proyekto, ano man ang ating nais gawin, ay ating naisasagawa ng mabilis. Amen? Dahil tayo po ay nagkakaisa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, Behold how good and how and pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. Amen? Because, mga minamahal, united we stand, when we are divided, we are full. Amen? Kapag tayo po'y nagkakaisa, lahat tayo mananatiling nakatayo, matibay na nakatayo hanggang sa araw ng pagdating ng mahal na Panginoon. Amen? Ayaw ng Diyos na tayo po'y nagkakagatan. Amen? Ayaw ng Panginoon na tayo po'y nagkakagatan. Sabi ng Biblia, huwag kayong magkagatan sa isa't isa dahil baka kayo maubos. Amen? Yung kagatin mo ang kapatid mo kagatin ka, magkagatan kayo, magsiraan kayo, that is word kagatan, magsiraan. Mga minamahal, amen? When we are divided, we are full. Kapag tayo po'y nagkakabahagi, lahat tayo ay matutumba, mawawasak tayo. Kapag magkagatan tayo, iwasan natin yung mga minamahal magsiraan sa isa't isa. Iwasan natin yung magkagatan sa isa't isa. Hindi po gawain yan ng Kristiyano. Hindi po yan gawain ng mga Kristiyanong may sakdal, malinis, dalisay na puso at karapat-dapat na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Ang sabi rito, mga minamahal, when we are dwell in unity, mga minamahal, ang Panginoon ay nalulugod. Kapag tayo po'y nananahan, mga minamahal, na mayroong pagkakaisa, mayroong pagmamahalan, yan po ang nararapat sa loob ng iglesia, ang magtulungan, ang magmahalan, ang magdamayan, ang magunawaan, ang magpatawaran, ang magparanas ng pag-ibig sa isa't isa. Yan po ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam po ninyo, kapag ang puso natin ay walang galit, nariyan ang ating pag-ibig sa ating kapatid sa pananampalataya, sa loob ng tahanan ng ating mahal na Panginoon, tumunog ang huling tunog ng trumpeta sa isang mata. All of us are 100% ready, mga minamahal, for rapture. Lahat tayo handa na sa araw ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Nalulugod ang mahal na Panginoon kapag tayo po'y nagkakaisa. Ngunit nalulungkot ang Diyos kapag tayo po'y nagkakabahabahagi. Tandaan ninyo, kapag tayo po'y nagkakagatan, hindi nalulugod ang Panginoon. Kapag mayroong pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi sa loob ng iglesia, hindi nalulugod ang mahal na Panginoon. Amen? Verse 2 po, mga minamahal, ano po ang sinabi ng banal na Biblia? It is like a precious ointment upon the head that ran down upon the bird, even in Aaron's bird, that went down to the skirts of his garment. Amen? Yung minimension ng Biblia na precious ointment, that is precious, God's anointing. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Yung ointment, literally and spiritually, that is precious anointing ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na gusto ng Diyos i-impart sa bawat isa sa atin. Gusto ng Panginoon, ikaw at ako punuin ng kanyang anointing. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Amen, because anointing, that is God's protection. Anointing, that is God's power.
So gusto ng Panginoon, every time na tayo po'y dadalo, i-impart sa bawat isa sa atin yung kanyang mga minamahal precious anointing. Gusto ng Panginoon punuin ang puso natin, punuin ang isip natin ng kanyang anointing upang saan man tayo pumaroon, hindi po tayo masaktan ng kaaway, hindi tayo magalaw ng kaaway. Bakit po mga minamahal? We are filled by God's precious anointing. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kapag puno ka ng anointing, precious anointing ng Panginoon, hindi ka basta-basta kayang saktan ng kaaway. Why? Because you are well protected by the Lord. Iniingatan ka, protektado ka ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Hindi ka niya magalaw-galaw, hindi ka niya masaktan-saktan. Naalala ko yung isang testimony, mga minamahal, na dati-rati siya po ay demon-possessed. Kasama niya, mga minamahal, yung ilang mga kapwa niya, demon-possessed na pumapasok sa iglesia, nagkukunwari silang mananampalataya, nagkukunwari silang mga unbeliever na tumatanggap sa loob ng iglesia, pero ang purpose nila ay sirain ang gawain. Ang unang-una nilang target yung preacher, ang unang-una nilang target yung pastor ng iglesia, dahil alam nila kapag mawasak nila ang preacher, mawasak nila ang pastor, mawawasak ang buong iglesia. Kaya't gayon na lamang ang turo ng mahal na pastor sa amin mga aral, na dublihin ninyo ang inyong panalangin, dublihin ninyo ang inyong pagpupuri, dublihin ninyo ang inyong relasyon sa Panginoon, sapagkat ang unang-unang tinitira ng kaaway sa loob ng iglesia ay ang mga ngaral. Kapag masira ang mga ngaral, masisira ang buong gawain. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ang punteriya nila ay mga ngaral. One time, nakita nila ang isang preacher nagdadrive ng sasakyan, pero yung preacher na yun ay full of prayer. Kapag tayo palang mga Kristiyano ay punong-puno ng precious anointing na galing sa mahal na Panginoon, ang puso natin ay nagliliwanag kahit sa gitna ng matinding kadiliman. Imagine yung puso mo nagliliwanag, kahit lumakad ka sa madilim na dako, ang puso mo ay nagliliwanag. Kapag lumakad ka sa araw, mga minamahal, totoo pala yun na parang malaking singsing na nasa ulo mo. Amen. Habang nagdadrive yung preacher, mga minamahal, gusto nilang madisgrasya ang sasakyan. Yun ang kanilang plano para mapatay ang preacher. Ngunit nagugulat sila, mga minamahal, hindi nila mapatay-patay ang preacher. Bakit po? May mga anghel ng Diyos na nag-iingat sa mga totoong tao ng mahal na Panginoon. We are well protected. Yung tinatawag na ointment, mga minamahal, sa Psalms chapter 133, verse 2, na minamention ng Biblia, precious ointment, that is God's precious anointing, na gusto niyang i-impart, gusto niyang ibuhos, mga minamahal, sa bawat isa sa atin. Amen? Para pag-uwi natin ng bahay, may karamdaman ng ating loved ones, ililay hands lamang natin gagaling sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Tingnan mo yung testimony sa Jessica Soho. Sino pong nakapanood, minamahal? Alos na tayo. Di ba kamangha-mangha? Ang sabi nila, bakit daw kailangang dalhin sa church? Dapat ay sa doktor, mga minamahal. Pero ang ating pagtitiwala ng lubos, hindi sa manggagamot na literal, kundi sa ating dakilang manggagamot na walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa dako ng Baybay Leyte, doon dinala yung kinagat ng Samar Cobra. At ayon po sa kanilang testimony, wala pa pong antidote, anti-rabies, anti-venom na na-discover, mga minamahal, sa isang Samar Cobra, sapagkat sa bawat cobra meron pong specific na, mga minamahal, anti-venom. Hindi mo pwedeng gamitin yung anti-venom na yon sa isang cobra na hindi nababagay sa kanyang kamandag, hindi gagaling. Amen. So that is Samar Cobra. Rare po masyado yung Samar Cobra. Everybody shout, praise the Lord. Iniisip ko, sabi ko, saan kaya sumakay yung Samar Cobra na yun? Nasa Leyte ang baybay. Hindi kaya nag-aeroplano yun, o kaya nagbangka, o kaya nagbus. Everybody shout, praise the Lord. Dahil nasa Leyte, pero ang tawag ay Samar Cobra. Hindi po yun imposible. Everybody shout, praise the Lord. Pwede pong lumango yung cobra na yun, papuntang Leyte. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang nakakapagtaka doon, mga minamahal, talagang nanlalamig na yung bata, nag-chill na yung bata, nagtitremble na yung bata sa matinding kamandag
linilihan sa pangalan ni Jesus. Demonyong kamandag, lumayas ka, gumaling ka, bata, sa pangalan ng mahal na Panginoon. Alam po ninyo, mga minamahal, himala sa lahat ng himala. Takang-takang maraming mga tao, maraming nakagat ng kobra sa kanilang barangay, ngunit patay, mga minamahal, nadadala sa ospital, ngunit inuuwi, nakakabaong na, ngunit ang batang yon, miyembro ng Jesus Miracle Crusade, alam niya yung salitang hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yun lang ang binabanggit ng bata, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. That is God's anointing power. Kapag tayo po'y puno ng anointing, may mga karamdaman, ililians natin, gumagaling sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Yung ointment that is God's anointing, yung fulfillment of anointing is when we, mga minamahal, are revived. Amen. Tayo po ay mapuspos when we are filled by the holy presence, mga minamahal. And then, kapag tayo po ay filled ng holy presence ng mahal na Panginoon, that is God's anointing, amen, kikilos sa ating kalagitnaan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon kapag mahipo natin ang puso ng Panginoon sa ating mga pagpupuri. Sabi ng isang testimony, mga minamahal, habang nagkakapuspusan, nagtataka siya, yung ibang part, grabe ang moving, yung ibang part sa dako ng Amoranto, walang puspusan, pero yung ibang part, merong puspusan. Pero habang siya po'y napakapikit, pagnilat ng kanyang mga mata, may lumilipad na anghel, mga minamahal, sa kalagitnaan ng pagkakatipon. Yung anghel na yun may bit-bit na basket, at yung laman ng basket, mga minamahal, mga bulaklak na napakagagandang bulaklak. Kapag lumilipad yung anghel kung saan niya isinasabo yung bulaklak, doon nagkakapuspusan ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Lilipat siya sa kabila, mga minamahal, isinasaboy niya yung bulaklak, mga minamahal, doon sa tapat na mga kapatiran, napupuspos yung mga kapatiran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, yun ang presensya ng mahal na Panginoon na kumikilos ng mainam sa ating kalagitnaan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia, mula sa ulo ni Aaron, bubuhusan ng langis, ng ointment sa ulo si Aaron. Yung oil na yon, yung ointment na yon, amen, yung langis na yon, dadaloy hanggang sa balbas, mga minamahal, ni Aaron. Amen. Mula sa balbas ni Aaron, dadaloy hanggang sa kanyang damit, hanggang sa laylayan ng kanyang damit, yung anointing, yung precious ointment na yon, that is precious anointing, dadaloy mula ulo hanggang sa balbas, hanggang sa laylayan ng damit ni Aaron. Ganun ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Grabing puspusan, grabing kabusugan sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ay ating hinahanap-hanap. Kapag hindi ka na napupuspos, hanap-hanapin mo, mga minamahal. Alam po ninyo, isang bagay ang tiyak, kapag hindi ka na napupuspos, malayo sa iyo, kapatid, ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan mong suriin, kailangan mong siyasatin ang iyong sarili na, Lord, bakit hindi na ako napupuspos? Bakit ang layo-layo mo na sa akin? Dahil every time, patunay na malapit sa iyo ang Panginoon, daglian mong maramdaman ang kanyang banal na presensya. Last verse po, mga minamahal, verse 3, ang sabi ng banal na Biblia, as the dew of Hermon and the dew that descended upon the mountains of Zion. Ito po'y dalawang bundok, Mount of Hermon. Everybody shout, praise the Lord. Yung Mount ng Hermon and then Mount ng Mount Zion, mas mataas yung Mount of Hermon kaysa sa Mount of Zion. Pero takang-taka sila, kahit po, mga minamahal, kahit po summer season na, yung Mount ng Hermon at Mount ng Zion, hindi po ito nawawalan ng snow. Amen. Sa sobrang kapal ng snow, kahit po, mga minamahal, summer season na, yung snow ng Mount ng Hermon at Mount ng Zion ay nanatili. Kapag panahon ng mga minamahal, winter time, yung snow, mga minamahal, is na-stuck sa Mount of Hermon, mas mababa ang Mount of Zion. Kapag puno na ng snow ang Mount ng Hermon, bumabagsak ito, mga minamahal, sa Mount of Zion. Amen? Yung word na snow, yan po'y kulay puti. It means purity. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi rito, mga minamahal, speaks of purity of the heart. Yung snow doon sa Mount of Hermon at saka Mount of Zion, it speaks of purity of the heart.
And when the purity of the heart are complied, the abundance of God's presence are intense moving toward us. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Yung ibig sabihin ng snow sa Mount of Hermon and Mount of Zion, mga minamahal, yung snow galing sa Mount of Hermon, bumabagsak sa Mount of Zion, it means purity. At ang sabi mga minamahal ng ating pinag-aaralan, when the purity of our heart, mga minamahal, is complied. Amen? Yung purity ng puso natin, yan po ang unang-unang tinitingnan sa ating pagsamba. Napaka-importante ng dalisay na puso. Sa ating pagsamba, importante ang dalisay na puso, minamahal. Kung dadalo ka na may galit, hindi ka mapupuspos. Kung dadalo ka na may pagtatampo, dadalo ka na may sama ng loob, nagsasayang ka lang ng oras, kapatid, sa iyong pagdalo. Napakahalaga na kung tayo dadalo, may taglay tayong malinis na puso. Meron tayong taglay na dalisay ng puso, walang galit, wala sama ng loob ang ating mga puso. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Napakahalaga sa ating pagdalo ay mapuno tayo ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Fellowship are very important, and the objective of our fellowship is to glorify God. Meron po akong nabasa, minamahal, bago tayo umawit, pakinggan niyo muna ang testimony na ito. This testimony touched my heart so much. Ito po ay rinipost ng ating beloved pods. Minamahal, ayon po sa testimony, merong isang choir member na kasakay sa FX, dadalo sa gawain. Maya-maya huminto yung kanyang sinasakyan ni FX. May sumakay na matanda, isang matandang babae. Nakilala niya na kapatiran, nakilala rin siya na choir member dahil naka-uniform siya. Inalalayan niya pagsakay yung matanda. Yung matanda, imagine, 87 years old na po. Baka minamahal, napakatanda na. Pero masigasig pa rin dumadalo. Masigasig pa rin dumadalo sa gawain ng mahal ng Panginoon. Kahit siya po'y mahina na. Yung matanda na yon, mga minamahal, mahina at hirap na siyang magsalita. Yung matanda, mga minamahal, mabagal na po siyang lumakad. Dahil 87 years old na po siya. Mahina, hirap na siyang magsalita gawa ng kanyang katandaan. Wala siyang trabaho. Walang sumusuporta sa kanyang mga anak dahil ang kanyang mga anak ay nasa probinsya. Ang kanyang kasama, yung kanyang anak na mga minamahal, paralyzed, stroke. Yung ating kapatid na 87 years old na ito ay ulyanin na, minamahal. Sa kanyang pagdalo, minsan lumalampas siya. Sa kanyang pagdalo, minsan bumababa siya, hindi pa dapat nabababa. Naglalakad siya hanggang makarating sa sambahan. Amen. Pero alam po niya, mga minamalang, sabi niya doon sa choir member na yun, alam mo anak, kahit malabo na ang mata ko, kahit mahina na ang tuhod ko, kahit ako'y matanda na, kahit ako'y ulyanin na, pero nagagawa ko pa rin dumalo ng 3 beses sa loob ng isang linggo. Sabi ko, mahal ng Panginoon, sana sa aking pagtanda ay maging katulad ako sa matandang ito na kahit hindi na po normal ang kanyang kalagayan, ngunit patuloy pa rin dumadalo sa gawain ng mahal ng Panginoon dahil naunawaan ng matanda na yun ng pagdalo sa gawain ay napakahalaga. Awitan natin ang mahal ng Panginoon. Minamahal sa oras na ito, luwalatiin natin ang dakilang banal ng pangalan ng mahal ng Panginoon. Walang ibang ligaya, mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos, kundi ang makapiling ang mahal ng Panginoon at ang kanyang presensya. Napakabuti mo, mahal ng Panginoon. Wala kaming maaaring gawing dahilan upang panghinaan ng loob. Wala kaming dahilan para hindi magpuri sa iyo. Napakabuti mo, Panginoon. Wala kaming dahilan para hindi
sumamba, hindi maglingkod sa iyo. Kahit kanino pa, walang dahilan upang pagbalikan ko. Umawit tayo, minamahal. Walang ligaya sa mundo. Pag-ibig ko'y walang hanggan. Paano ko malilimutan sa'yo mananalig, sa'yo susunod. Walang ibang ligaya kundi ang pagkalinga. Dulo ko'y pag-asa, wala nang
aking Panginoon. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Bulog mo ay pag-asa, walang hanapin ka. Sa sabihin ko'y nasa buhay, bakit ako naliw? Sa'yo na lahat kung sabihin na nahihig sa sama aking Panginoon sa Panginoon, aking Panginoon sa buhay ko. Lord. Hallelujah. 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 Tayo po'y sama-samang manalangin sa mahal na Panginoon na tayo po'y tulungan ng Diyos sa ating paglilingkod. Alam ninyo, sobra akong nagagalak sa patotoo, mga minamahal na aking nabasa. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, sana ako din na sa aking pagtanda ay makapaglingkod pa rin ako sa iyo. Na sa aking pagtanda ay makapagpuri pa rin ako sa iyo. Nakakatuwang pakinggan, mga minamahal, na kahit siya'y mahina na, kahit malabo na ang kanyang mata, kahit malabo na yung kanyang pandinig, kahit ulianin na siya, mga minamahal, nagagawa pa rin niyang tumalo sa gawain ng mahal ng Panginoon. Sobrang nakaka-bless yung init na kanyang pag-ibig sa Diyos. Ibig sabihin, wala tayong idadahilan sa mahal ng Panginoon, minamahal. Paglingkuran ng buong puso ang Diyos. Huwag nating ikataman ang paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Sobra-sobrang biyaya ng Diyos. Nakakahiya sa mahal ng Panginoon kung hindi natin siya paglilingkuran ng may kasiglaan at katapatan. Tayo po'y manalangin sa oras nito. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Patubayan mo kami sa aming pagpapagamit sa iyo. Patubayan mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, mahal ng Panginoon. Tanging ito lamang po kaming mayaalay sa iyo. Bilang tugon sa lahat ng kabutihan na ginawa mo sa buhay namin mula noon hanggang sa mga oras nito, mahal ng Panginoon. Hindi mabilang ang biyaya mo. Hindi mabilang ang pagpapala mo. Hindi mabilang kung ilang ulit mo kaming iningatan at iniligtas. Hindi mabilang, mahal ng Panginoon. Hallelujah. Ang pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, mahal ng Panginoon. Walang sapat na salita na maaari naming sambitin. Sa kabutihan na ginawa mo sa buhay namin, mahal ng Panginoon. Walang hanggang papuri ang aming inaalay. Walang hanggang pasasalamat ang aming inahantog sa iyo, mahal ng Panginoon. Patuloy mo kaming panghawakan hanggang sa araw na iyong banal at dakilang pagdating na magampanan po namin ng buong puso ang mga tungkulin na inatang mo sa aming mga balikat. Ikaw ang hirang sa amin. Ikaw ang tumawag, ikaw ang pumili sa amin. Naglagay ng anumang katungkulan naming ginagampanan ngayon. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah, 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 hallelujah. As a point of contact, ipatong natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katang may karamdaman. Sawayin natin sakit, gumaling, problema malutas sa pangalan ni Jesus. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, mahal na Panginoon, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay. Ipatong ito sa ulo ng bawat isa sa amin. Anumang karamdaman aming taglay, ikaw magpagaling. Anumang problema naming kinakarap, ikaw maglutas sa pangalan ni Jesus.
Cast out right now, and by the power of darkness in the mighty name of Jesus. Demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty, and sickness be healed, infirmities cast out, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang demonyo ng karamdaman, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon sa oras nito, minamahal tayo po natin tumayo. Praise the Lord. Itaas po natin dating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And then jump 3 times, express our love toward the rest, Papa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian po, at pagsamba ay tanging sa ating mahal na Panginoong sa Kristo po lamang. Purihin ang ating mahal na Panginoon, tayo po